Re-electionist candidate sa midterm elections 2025 na huwag samantalahin ang sunod-sunod na mga bagyo para sa kanilang pansariling interes. Narito ang balita ni Sheena Torno. Isyu tuwing may sakuna o kalamidad ang ilang politiko na ginagamit umano ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Halimbawa, umano rito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at abot kamay ang pagtulong o AKAP upang mapakinabangan sa kanilang pansariling interes o para makakuha ng suporta lalo na kapag nalalapit ang eleksyon. Kaya ang DSWD muli nagpaalala sa mga re-electionist na mga politiko ngayong midterm elections para sa susunod na taon. Sinabi kasi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na siya ring tagapagsalita ng ahensya na huwag samantalahin ng mga politiko ang sunod-sunod na mga bagyo sa bansa, kung saan ginagamit daw ang mga nabanggit na programa ng departamento. Mariing ipinagbabawal kasi ng DSWD ang pagre-repack ng mga food at non-food items na binibigay sa mga pamilyang apektado ng mga sakuna o kalamidad. Yung po mga family food packs ng DSWD, definitely hindi po dapat yan lagyan ng mga pangalan o mga sticker that would advance, of course, the political agenda of some actors. Nakalagay sa box po natin na bawal nga pong itamper. In fact, bawal din po na buksan siya at i-repack. Bukod dyan, hindi rin pinahihintulutan ang paglalagay ng mga mukha at pangalan sa mga karatula ng AICS at AKAP upang sabihin na inisyatibo nila ang programa o di kaya naman mula sa kanilang pondong ginamit upang makakuha ng boto mula sa mga Pilipino. On printing ng mga tarpaulins, mahalaga po doon na nakalagay yung title ng event. Kung halimbawa AICS distribution yan, ayun lang po yung nakalagay, and then logo ng Bagong Pilipinas and logo ng DSWD. Hindi po dapat talaga hinahaluan ng iba pang mga materials yung mga DSWD food packs. Nais ding linawin ng DSWD na ang mga nakatanggap na ng ayuda mula sa AICS at AKAP ay mga lehitimong benepisyaryo. Dumaan naman daw kasi ito sa mga masusing validation ng mga social worker ng DSWD upang tiyakin na sila karapat-dapat na tumanggap ng tulong mula sa ahensya. Yun nga lang at hindi raw maiiwasan na may mga politikong nananamantala sa programa. Kaya hinimok ng DSWD ang mga Pilipino na ireklamo o ipagbigay alam ang mga politikong ito na pumupunta sa kanilang mga lugar at namumudmod ng pera gamit ang programa ng DSWD. Pero paglilinaw pa ng ahensya, hindi nila saklaw o wala sa kanilang mandato na kasuhan ang mga politikong hindi tumatalima. Again, we'll have to defer to the Department of Interior and Local Government for that. Dahil of course, kinakailangan magkaroon ng investigation before any sanctions or penalties will be accorded. Gayon din po, we'll have to defer also to the COMELEC dahil kung pasok na yan doon sa period o doon sa election period. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.